Hello kids! Good morning! Kumusta na kayo? Narito na naman si Teacher Jayan, ang guro nyo sa MAPE. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang Physical Education. Tayo ngayon ay nasa Quarter 3, Week 3 and 4. Sa nakaraang aralin ay natutunan mo ang pagkakaiba ng kilos na mabilis na mabagal, mabigat at magaan, malaya at di malayang kilos. Sa pagkakataong ito ay inaasang matututunan mo ang kaibahan ng mabilis na kilos, locomotor sa mga mabagal na kilos, locomotor. Ito ang ating paksang aralin. Ulitin ko po, mabilis at mabagal na kilos. Para sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy at natututunan ang kaibahan ng mabibilis na kilos locomotor sa mga mababagal na kilos locomotor. Magbalik-aral muna tayo mga bata. Lagyan ng check kung ang sinasaad ng pangungusap ay tama at X naman kung mali. Una, okay, ano yung nasa larawan? Tama, batang tumatakbo. Okay, ang pagtakbo ay isang halimbawa ng mabilis na pagkilos. Ito kaya ay check or X? Ano kaya ang tamang sagot? Very good. Ang tamang sagot ay check. Ang pagtakbo ay isang halimbawa ng mabilis na pagkilos. Okay, sunod tayo. Okay. Paglakad na may dalang isang libro o notebook. Ang nasa larawan ay halimbawa ng magaan na pagkilos. Check or X? Ano ang iyong sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay check. Ang nasa larawan ay nagpapakita o halimbawa ng magaan na pagkilos. Next. Ang kilos na hindi limitado ay tinatawag na malayang kilos. Check or X? Ulitin ko, ang kilos na hindi limitado ay tinatawag na malayang pagkilos. Ano ang iyong sagot? Magaling, ang tamang sagot ay check. Okay, tinatawag na malayang kilos ang kilos na hindi limitado. Sunod. Ang nasa larawan ay halimbawa ng magaan na pagkilos. Tingnan natin ang nasa larawan. Ang larawan ba ay halimbawa ng magaan na pagkilos? Check or X? Mahusay. Ang tamang sagot ay X. Ang nasa larawan ay halimbawa ng mabigat na pagkilos. Okay. Ang huli, ang oras, daloy, at lakas ay mga salik na nakakaapekto sa mga kilos. Ito kaya ay check or X? Ang oras, daloy, at lakas ay mga salik na nakakaapekto sa mga kilos. Ano ang iyong sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay check. Ang oras, daloy, at lakas ay mga salik na nakakaapekto sa mga kilos. Mahusay mga bata. Okay, ngayon, ituturo ko sa inyo ang kaibahan ng mabilis at mabagal na mga kilos locomotor. Ngayon, bago natin ikumpara ang iba't ibang kilos locomotor, ay alalahanin muna natin kung ano ang kilos locomotor. Ano ang kilos locomotor? At ano-ano ba ang mga halimbawa ng kilos locomotor? Kilos locomotor o tinatawag nating locomotor. Ito ay ang mga kilos na ginagawa upang makalipat mula sa isang pwesto papunta sa isa pang pwesto o kaya isang lugar patungo sa isang lugar. Ito din ay sinasagawa sa mga pangkalahatang espasyo. Maraming halimbawa ng mga kilos locomotor. Aralin natin at suriin ang mga kilos at wastong pagsasagwa nito.
May alam ka bang mga kilos locomotor? Ano-anong iyong alam? Okay, narito ang ilang sa mga halimbawa ng mga kilos locomotor. Una, ano ang iyong nakikita? Tama, batang lumalakad o naglalakad. Tama ka. Ang paglakad ay isang kilos locomotor o halimbawa ng kilos locomotor. Isinasagawa ito sa mabagal na paraan o hindi kailangan madaliin. Ulitin ko, ang paglakad ay isinasagawa sa mabagal na paraan o hindi kailangan madaliin. Yan ang paglakad. Sunod na halimbawa ng kilos locomotor. Okay. Tama, pagtakbo. Ano naman ang pagtakbo? Pagtakbo. Ginagawa ito sa mabilis na pagkilos o paraan. Mas mabilis ito sa paglakad dahil ginagawa ito sa mabilisang paghakbang. Okay, ang pagtakbo ay isa ding halimbawa ng kilos locomotor. Paano nga po siya sinasagawa? Ginagawa ito sa mabilis na pagkilos o paraan. At mas mabilis din ito sa paglakad dahil ginagawa ito sa mabilisang paghakbang. Yan ang pagtakbo. Pwede niyong gawin, mga bata. Okay, bago tayo tumungo sa susunod na halimbawa ng kilos locomotor, gawin muna natin o isagawa natin ang paglakad, yung dalawang naunang halimbawa ng kilos locomotor. Yung una, paglakad. Pwede nyo bang isagawa? Okay. Sumunod naman, isagawa naman natin ang pagtakbo. Okay, alin sa dalawa ang makikita natin o mapapansin natin mas mabilis na kilos? Paglakad o pagtakbo? Tama ka, ang pagtakbo ang may mas mabilis na pagkilos. Okay, tumungo tayo sa pangatlong halimbawa ng kilos locomotor. Okay, masaya itong gawin. Ang tama, pagtalon o paglukso. Ano naman ang paglukso? Ito ay halimbawa rin ng kilos locomotor. Ang kilos na ito ay naisasagawa ng husto sa mabagal na paraan. Mas mabilis naman sa paglukso.
Ayan, so tatlo dito yung pinagkumpara. Yung pagtakbo at paglukso. Yung pagkandirit daw po ay mas mabagal siya sa pagtakbo. Medyo mabagal siya kung ikukumpara sa pagtakbo. Pero mabilis naman siya kung ikukumpara sa paglukso. So ayan kung paano isagawa ang pagkandirit. Okay, next tayo. Okay, sunod naman ay ang tawag po natin dyan ay paglukso-lukso. Ano nga po ulit ang tawag po natin? Paglukso-lukso. Paano naman ito isinasagawa? Okay, ang paglukso-lukso ay isa ring halimbawa ng mabilis na pagkilos. Okay, mabilis na pagkilos. Ngunit, mas mabagal kaysa sa pagtakbo. Okay, so, siya din ay mabilis na pagkilos, ngunit kung ikukumpara natin siya sa pagtakbo, mas mabilis pa rin ang pagtakbo kaysa sa paglukso-lukso. At paano naman ito sinasagawa? Sa paghakbang ng isang paa at pagtuloy ng paggamit dito para isagawa ng isa pang hakbang. So, yung pagpapalitan ng paa, yan yung ginagamit. Paglukso-lukso, gamit ang dalawang paa, ngunit hindi magkasabay. Okay? Parang palitan sila. Palitan ng paa. So, ayan ang paglukso-lukso. Okay? At susundan ito ng paulit-ulit na magkabilang paa. Ayan, sinabi ko na nga, paulit-ulit lang ang kilos, ngunit salitan ang paggamit sa mga paa. So, yan ang paglukso-lukso. Naunawaan po ba? Okay, proceed tayo sa next. Okay. Ang panghuling halimbawa natin ay tayong mga gawain na sasagutan. Okay, handa na po ba? Para mas lalo nating maunawaan at maintindihan ang ating aralin, subukan nating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Paano to? Tukuyin ang kilos locomotor na inilalarawan. Piliin ang sagot sa kahon sa ibaba. Okay, so mamaya sa sunod na slide, ang gagawin po natin, tutukuyin lang po natin yung locomotor na inilalarawan. At saan kukunin ang sagot? Sa loob ng kahon. Okay. Dumako tayo sa number 1. Okay, number 1. Itay ang pag-angat ng katawan sa paglundag ng sabay at pag-angat ng dalawang paa at pagbagsak ng sabay ng parehong paa. So, ayan, diniscuss natin yan kanina. Ano po?
Ano kaya ang kilos locomotor na inilalarawan sa number 1? Ito ay ang pag-angat ng katawan sa paglundag ng sabay at pag-angat ng dalawang paa at pagbagsak ng sabay ng parehong paa. Narito ang pagpipilian. Pagtakbo, paglukso, pagkandirit, paglalakad, o pag-igpaw. Alin kaya ang inilalarawan sa unang bilang? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay paglukso. Okay. Ang paglukso ay isang kilos locomotor kung saan ang pag-angat ng katawan sa paglundag ng sabay at pag-angat ng dalawang paa at pagbagsak ng sabay ng parehong paa. Diba? Ginawa natin yan kanina. Paglukso ang tawag po natin doon. Kapag inangat natin yung ating katawan, sabay yung paa at pagbagsak ng ating katawan, sabay din ang parehong paa. So, yan ang sagot sa number 1, paglukso. Okay, next tayo. Pangalawa, ito ay ang pagkilos sa pamamagitan ng paghakbang ng magkabilang paa sa hindi nagmamadaling paraan. Ayan, ito daw ay pagkilos sa pamamagitan ng paghakbang. O, alam ko na, meron na kayong idea, paghakbang ng magkabilang paa na hindi kailangan ng pagmamadali. Okay, ano kaya yan? Pagtakbo, paglukso, pagkandirit, paglalakad, o pag-igpaw. So, alin kaya dyan ang tamang sagot? Tamang iyong sagot, mahusay. Ang sagot ay paglalakad. Okay, so napakadali lang itong kilos locomotor kasi hindi natin kailangan ang pagmamadali. Tinatawag din natin itong mabagal na kilos locomotor. Kailangan lang maghakbang ng magkabilang paa. Ang tawag po natin dyan ay paglalakad. Okay, next number 3. Ito ay ang pag-angat ng katawan gamit ang isang paa at pagbagsak gamit pa din ng parehong paa. So, ayan, madaling-madali ito. Ito daw ay pag-angat ng katawan gamit lamang ang isang paa. At kapag babagsak, gamit pa din yung ginamit nating parehong paa. So, ano kaya ang sagot dyan? Pagtakbo, paglukso, pagkandirit, paglalakad, o pag-igpaw. Ano kaya ang sagot sa number 3? May naiisip ka na ba? Okay, ang tamang sagot ay pagkandirit. Okay. Pagkandirit ang tamang sagot. So, nakuha nyo ba ang sagot? Okay, very good kung ganon. So, ang pagkandirit ay pag-angat ng katawan. Gamit lamang ang isang paa at kapag babagsak din, ganon din yung parehong paa ang ginamit. So, yan ay pagkandirit. Okay, next tayo. Number 4. Ito ay ginagawa gamit ang paglundag, gamit ang parehong paa, at pagbagsak gamit ang isa sa mga paa. Salitan ang paa na ginagamit sa pagbagsak. Okay, so ano kaya ito? Parehong paa yung ginagamit. Ang naalala ko dito ay forward o sa harap. Paglundag, paharap. Ngunit ang ginamit sa paglundag ay parehong paa o dalawang paa, pero kapag babagsak, isang paa lamang at salitan pa. Ano kaya ito? Pagtakbo, paglukso, pagkandirit, paglalakad, o pag-igpaw. So, meron na tayong sagot na paglukso, pagkandirit, at paglalakad. So, meron na tayong dalawa na lamang na pagpipilian. Pagtakbo o pag-igpaw. Okay. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay pag-igpaw. Okay. Okay? Ang tawag po natin dun ay pag-igpaw. Okay? Parehong paa. Kapag maglulundag, ngunit pagbagsak, isang paa lamang at salitan. Okay, number 5. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mabilisang paghakbang. Okay, mabilisang paghakbang. Ito kaya ay pagtakbo, paglukso, pagkandilit, paglalakad, o pag-igpaw. Okay,
Wala na tayong ibang pagpipilian kundi ang pagtakbo. Okay, ang tamang sagot ay pagtakbo. Ginagawa daw ito sa pamamagitan ng mabilisang paghakbang. Okay. Kung ang paglalakad ay mabagal na paghakbang, ito naman mabilisang paghakbang. Ang tawag po natin dito ay pagtakbo. Okay, sino po ang nakakuha ng 5? Very good. Gawin naman natin ang gawain sa pagtuto bilang 2. Tukuyin ang kilos na inilalarawan sa bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. So ngayon, ilalarawan naman natin kung ano yung kilos. At ano daw po ang gagawin natin? Isusulat natin ang titik ng tamang sagot o tamang inilalarawan ng pagkilos. Okay. Number 1. Alin sa 2 kilos locomotor ang mas mabilis? Okay, alin daw po sa 2 kilos locomotor ang mas mabilis? A. Pag-igpaw. B. Paglakad. Okay, ang tinutukoy po ay ang mas mabilis. Okay, sa dalawang ito, alin kaya dito ang mas mabilis? A. Pag-igpaw. B. Paglakad. Very good! Ang tamang sagot ay titik A. Pag-igpaw. Opo, mas mabilis po ang pag-igpaw kaysa sa paglakad. Okay, proceed tayo sa number 2. Number 2, alin sa 2 kilos locomotor ang mas mabilis? Mas mabilis pa rin yung tinatanong. Alin daw po sa 2 kilos locomotor ang mas mabilis? A. Pagtakbo. B. Paglukso. Okay, alin po kaya dito ang mas mabilis sa 2? Mahusay. Ang tamang sagot ay titik A. Sa lahat ng kilos locomotor, ang pagtakbo ang pinakamabilis. Kaso nga lang, 2 yung kino-compare o pinagkukumpara. Kung paglukso daw o pagtakbo. Ang mas mabilis po ay ang pagtakbo. Okay. Naunawaan po ba mga bata? May tanong? Kung wala, proceed tayo sa number 3. Alin sa 2 kilos locomotor ang mas mabagal? O ito naman, mabagal naman ang tinutukoy. Alin daw po sa 2 kilos locomotor ang mas mabagal? A. Pagkandirit. B. Paglukso. Ano kaya ang tamang sagot? Para malaman nyo ang sagot, pwede nyong gawin yung pagkandirit o paglukso. Alin kaya ang mas mabagal? Mahusay. Ang tamang sagot ay titik A. Pagkandirit. Okay, kasi gamit mong isang paa, syempre mas napapabilis yung iyong pagbagsak kasi isang paa lang yung ginagamit sa pagkandirit. So, mas mabilis o mas mabagal ang pagkandirit kaysa sa paglukso. Okay po? Kasi ginagamit lang natin dito ay iisang paa. Kaya mas mabagal ito sa paglukso. Okay, number 4. Alin sa 2 kilos mas mabagal? Okay. Parang sa number 3, mabagal naman ang tinutukoy. Ngayon, dito sa number 4, alin daw ang mas mabagal? A. Paglukso-lukso. B. Pagtakbo. Alin kaya ang mas mabagal? A. Paglukso-lukso. B. Pagtakbo. Ang husay mo. Ang tamang sagot ay A. Paglukso-lukso. Mas mabagal po ang paglukso-lukso sa pagtakbo. Kasi sa pagsabi ko nga kanina, ang pagtakbo, siya yung pinakamabilis na kilos locomotor. Okay, so siya ang mas mabagal kaysa sa pagtakbo. Okay, para sa panghuli, number 5. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamabilis na kilos? Ayan, ito napakadali na lang to sa inyo. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamabilis na kilos? A. Paglalakad. C. Paglukso-lukso. B. Pagtakbo. O D. Pagkandirit.
Okay, mahusay. Ang tamang sagot ay D. Sabi ko nga sa inyo, ang pinakamabilis na kilos locomotor ay ang pagtakbo. Okay, ngayon, review muna tayo kahit konti. So, alin ang mas mabagal? Paglalakad o paglukso-lukso? Tama, paglalakad. So, alin naman ang mas mabagal? Paglukso-lukso o pagkandirit? Alin kaya sa dalawa ang mas mabagal? Paglukso-lukso o pagkandirit? Tama, pagkandirit ang mas mabagal. Okay, so alam nyo na ang mga kilos locomotor, kung alin ang mas mabilis, kung alin ang mabilis, at alin ang mabagal. Gawin na natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin mabuti ang mga panuto at sagutan ang mga katanungan o tanong. Ngayon, babasahin muna natin yung panuto at pagkatapos, sagutan natin yung mga tanong. Okay po? Naunawaan po ba ang panuto? Okay. Okay, number 1. Humanap ng espasyo sa loob ng bahay na pwedeng kilusan o gawin ang mga sumusunod. So, maghanap po muna tayo ng espasyo or space sa loob ng ating bahay. Pwede namang sa labas, kung meron kayong labas. Okay? So, ito yung mga gagawin natin. Una, paglakad. B, pagtakbo. C, paglukso. D, pagkandirit. Letter E, paglukso-lukso. At F, pag-igpaw. Ngayon, para magawa nyo to, syempre gagawin nyo to, di ba? So, gusto ko magbablog kayo or kuhaan nyo ang sarili nyo ng video sa pagsasagawa ng mga kilos locomotor na nabanggit ko. Okay po? Okay, number 2. Okay, gawin ang mga kilos sa unang bilang sa paglipat mula sa isang pwesto papunta sa isa pa. Okay, so, nagawa nyo na yung pang-una, ngayon yung ikalawa daw, sabi dyan, gawin ang mga kilos sa unang bilang. So, pag nagawa na natin, sa paglipat mula sa isang pwesto papunta sa isa pang pwesto. Okay, mga tanong. So, ito na yung ating sasagutin. Una, alin sa mga kilos na iyong ginawa ang may mabilis na kilos? Alin daw doon? Doon sa mga isinagawa natin sa number 1, alin daw po doon ang may mabilis na kilos? Okay? Sunod na tanong, alin sa mga kilos na iyong ginawa ang may mabagal na kilos? So, alin naman daw po doon? Ang kilos na mayroong mabagal. Okay po? Naunawahan po ba? Hihintayin ko ang inyong output o video mamayang hapon. Okay po ba? Para mabigyan kayo ng karapatang grades. Okay? So, next tayo. Okay, gawain pagkatuto bilang 4. Lagyan ng check kung ang hanay na sinasaad kung naisagawa ng wasto o hindi naisagawa ng wasto ang kilos locomotor. So, lalagyan lang natin ng check yung mga hanay kasi sa susunod na slide, meron akong ipapakitang table kung saan titingnan nyo kung nagawa nyo ba yung mga kilos. Sabi dyan, lagyan ng check kung nagawa nyo ng mahusay o ng wasto. Kung hindi naman, yun din yung lalagay nyo ng check. Okay po? So, ito yon. Ito yung ating gagawin. Paglalakad, pagtakbo, paglukso, pagkandirit, paglukso, lukso, at pag-igpaw. So, ayan yung ating gagawin. Uulitin ko po yung ating gagawin. Okay po? Lalagyan ko lang siya ng sulat para makita nyo. So, una, ang gagawin po natin ay ang paglalakad. Okay. Sunod po, pagtakbo. Next, paglukso. Sunod po ay ang pagkandirit. Next, paglukso-lukso at ang panghuli, pag-igpaw. So, gagawin po natin to. Lalagyan din natin ng check. Kung naisagawa nyo ng gusto, lalagyan nyo po yung hanay dito. Okay po, dito po yung ilalagay dito or dito. Kung yun ay nagawa nyo ng wasto. Kapag hindi naman nyo nagawa ng wasto, syempre dito kayo maglalagay ng check sa hanay na to. So, naintindihan po ba yung gagawin natin? Kung naintindihan na po,
Okay, proceed po tayo sa susunod na gawain. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, pumili ng isa sa mga kilos locomotor, iguhit ang mga hakbang sa kung paano ito na isasagawa. Pagkatapos gumuhit ay sagutan ang mga tanong. So, isang kilos lang po. Ano po? Isa lang na kilos locomotor. Pipili kayo doon ng isa. At pagkatapos nyo pong iguhit, ay sasagutan nyo po ang katanungan sa susunod na slide. Okay, narito na po. Okay, mga tanong. Una, ano ang iyong napiling iguhit? Number 2, paano isinasagawa ang kilos locomotor na iyong napili? Pangatlo, ito ba ay naisasagawa mo ng mabilis o mabagal kapag isinasagawa sa wastong paraan? So, meron tayong 3 katanungan. Okay? Yung kasagutan nyo po ay magdidepende doon sa pinili nyong kilos locomotor. Okay? Paano po ito gagawin? Isusulat po ang inyong sagot sa kwaderno at syempre pa, isasabit nyo po ito sa ating Google Classwork. Okay po? At hihintayin ko po hanggang 5 p.m. Okay, next po tayo. Para sa panghuling gawain, punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Okay, so hindi tayo gagamit ng papel. Ang gagamitin lang po natin ay notebook. Okay? So, sulat natin ang sagot sa notebook po. Okay? O kaya sa kwaderno. Okay po? Sa kwaderno. Okay, narito ang talata. Ang lahat ng uri ng kilos ay blank. Mabilis man o mabagal. Gamitin mo ang iyong kabataan sa blank ng mga kilos sa wastong paraan. Ang wastong pagkilos ay nangangahulugan na blank ang iyong katawan. So, ito yung pagpipilian, paglilinang, malusog, at yung malaga. So, meron tayong 3 patlang at narito ang inyong pagpipilian. So, ulitin ko po ulit yung pagbabasa. Ang lahat ng uri ng kilos ay blank, mabilis man o mabagal. Gamitin mo ang iyong kabataan sa blank ng mga kilos sa wastong paraan. Ang wastong pagkilos ay nangangahulugan na blank ang iyong katawan. So, yung sagot niyo po dito ay hihintayin ko po ulit. I-attach niyo po ito sa Google Classwork na aking ibinigay. Okay po? So, meron po bang katanungan? Kung wala na, okay, diyan nagtatapos ang ating aralin. Paalam mga bata at maraming salamat.